Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagsuporta at panunood dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. Ang ating pag-uusapan ngayon, bigyan lang natin ng reaction video itong nangyayaring AVC Cup na ginanap dyan sa Bahrain. So kung yung nakikita dito sa ating video is yung ating men's team is kinawawa nga dyan sa AVC Cup na ginaganap ngayon sa Bahrain, which is kabaliktaran doon sa nangyari doon sa ating women's team na kung saan is nang lampaso ng kanyang mga kalaban. Dito naman sa ating men's team is sila yung nilampaso ng kanilang mga kalaban. So bigyan lang natin ng reaksyon, ano ba yung sa tingin natin is analysis at nakikita natin na misses and opportunities ng ating men's team dito sa nagaganap na patimpalak sa volleyball. And magkaiba kasi yung coach dito sa nalaman natin na pareho pala silang Brazilian. Itong coach ng men's team is ito yung coach ng Ateneo. Pero yung Ateneo is unfortunately hindi rin pumasok dito sa semis sa UAAP. Now, ano ba yung kasi ang team dito sa sa men's team, ang team captain nila is si Espijo, at nakakapanghinayang na hindi naglaro itong si Bagunas kasi may laro siya sa ibang bansa, and of course mas grinab niya yung offer ng ibang bansa kasi practically is mahal yung bayad sa kanya, at napakasayang kasi nakikita natin doon sa previous na laro ng Team Pinas doon sa China na kung saan sobrang dikit po nung score compared dito sa Pinas versus Bahrain na laro. So napakadikit nung and nakikita natin doon na yung misses and opportunities talaga nung Pilipinas doon sa unang laro kahapon is versus China. Ang nakikita nating pinaka na miss ng Team Pinas is itong mga errors. Kasi nalaman natin na kung saan nagkaroon ng 26 errors yung Team Pilipinas laban sa China. Siguro kung na-minimize yung mga errors na yun, baka na 5 sets pa yun at may puruhan pa namang manalo yung ating Team Pilipinas. And mostly talaga sa error nang gagaling is dito sa serve. So kung hindi naman para sa atin is kung hindi naman nag-i-ace yung serve natin is bakit pa i-jump serve, dapat i-safe serve na lang nitong mga players. And so una yun yung error. And pangalawa sa nakikita ko dito na misses, dito naman tayo sa sa Bahrain versus Pinas. Nakikita ko kasi pinanood ko yung first set and second set, and parang matatalo na naman sila. Ang nakikita ko talaga dito is merong advantage din talaga yung height. And malalaki din yung mga kalaban nila na mga dito yung mga players ng Bahrain, mga malalaki sila at malalakas pumalo. So isa din yun sa mga factors yung kanilang yung kanilang height. And nakikita ko rin dito yung miss and opportunity ng Pilipinas when it comes to speed. Yung talaga yung bilis ng kilos at pag-atake dito sa kalaban. Laging nababasa and laging nakukuha ng laro ng Bahrain yung laro ng Pilipinas. So which is yun ang isa sa mga opportunity at kailangang i-workout ng Pilipinas. Kasi mga kapolitika, para yes, hindi yung minsan itong Japan, example na lang natin, halimbawa na lang natin yung Japan. Yung Japan is hindi naman sila mga malalaki, pero nadadaan nila sa bilis at yung technique sa laro. Okay, at itong Japan, kung inyong titingnan is karamihan naman may mga players sila na hindi nga umaabot ng 6-footer, 'di ba? But yung bilis nila sa laro talaga, yun ang pinaka-key at pinakasusi talaga kung bakit sila nanalo even sa mga Olympics, sa mga VNL, nananalo itong Japan dahil yung laro at yung bilis nila kung pumalo sila. So yun ang isa rin sa mga factors. And dito rin, nakikita ko rin dito
ewan ko sa inyo kung napapansin nyo is itong coach din isa rin sa mga factors, and nakikita ko kasi na kung saan itong coach na ito is marami na rin siyang mga team na na hinawakan, and even yung national team natin dati sa mga lalaki yung last year wala namang kumbaga walang napatunayan at walang malaking impact itong coach na Brazilian. Mabuti pa si De Brito kasi parang nag-improve, especially yung naging bronze medalist yung ating bansa sa women's. But actually si De Brito pala, mga kapolitika, is ipapasa na doon sa Hong Kong, doon sa Chinese Taipei na team. So hindi na siya magti-team dito sa Pilipinas kasi gusto niya sana, sa ating nakalap na information, is gusto niya sana manatili sa Pilipinas, but unfortunately is hawak siya ng FIVB. So kung ano yung decision ng FIVB is regardless kung ano yung gusto niya, kung manatili siya or hindi yung decision niya ang masusunod, kundi yung decision ng FIVB. At ang sabi ng FIVB is ipapasa na siya doon sa mga mahihinang team na sa ibang bansa para tumaas yung ranking nila, kasi napaangat niya na yung ranking ng Pilipinas. So doon na siya ipapasa sa ibang bansa. So ang bottom line dito is matter rin talaga at meron talagang impact yung ng coach, yung game plan ng coach. So isa din dapat yun sa pagtuunan ng ating yung ating team dito sa Pilipinas, na kung saan sana ispalitan. Kung hindi man mag-work itong Brazilian na coach din ng Ateneo, is dapat Pinoy na lang yung maging head coach nitong team Pilipinas sa men's. Kasi dati naalala ko kasi itong sila Bagunas is merong time no na natalo nila, especially yung Thailand. Okay, at natalo nila, and historical yon, and I think Pinoy lang ata din yung yung coach na yun. Okay, and isa pa itong pondo. Importante talaga yung pondo kasi nakikita nyo ngayon is napipirata yung mga players natin. Halimbawa na lang dyan itong si Jaja Santiago, and marami rin tayong nalalaman na kung saan may mga players this incoming days na maglalaro na sa ibang bansa, napipirata. Instead na maglalaro sana dito sa ating national team, is napupunta doon sa ibang bansa kung saan is naghahanap sila ng mas better offer. So yun dapat ang gawin ng ating team Pilipinas. And nakikita rin natin dito na pag-usapan natin doon sa ating previous video, na kung saan itong ibang mga bansa, especially itong naglalaro sa mga international court, is pare-pareho lang din yung kanilang mga players this year. Yung ilalaban nila next year is pare-pareho lang din, and umaabot ng ilang years yung training nila. At yung span ng training natin is napakaiksi lang. Binuo lang yung team natin, ilang weeks lang. So paano magkakaroon ng chemistry yan, paano magkakaroon ng game plan, at paano ma-exercise yung bilis or yung speed ng spike natin kung ganun lang kaiksi yung time of training. Kung mapapansin nyo dito sa Japan, kung sino yung mga players na naglalaro this year, sila pa rin yung naglalaro sa susunod na taon. So yun dapat ang gagawin ng Pilipinas. Yun lang talaga ang susi, wala nang iba talagang susi na gagawin dapat ang Pilipinas para umangat yung ating men's team. At napag-alaman natin na ito palang Bahrain is mas mababa yung kanilang ranking compared sa Pilipinas. Nasa pang 59 yung ranking ng Pilipinas sa World Volleyball, at itong Bahrain is nasa pang 67. So dapat is angat yung pero ngayon is parang baliktad na, natatalon tayo ng mga team na nasa lower level. So I think yun lang ang mga tips at mga misses and opportunities na dapat i-address ng ating national team para naman sumikat din yung team natin when it comes to volleyball, especially dito sa men's, kasi ang women's is umaangat na, ito na lang men's. Okay, so mga kapolitika, yun ang aking opinion at ang aking personal take dito sa nangyayaring kasi kawawa din talaga yung team natin. Nakita ko na kung saan is may time na natatambakan, nakakahabol tayo ng konti pero natatambakan pa rin talaga yung men's team natin. Okay, so mga kapolitika, kayo ano ang iyong masasabi, ano ang iyong obserbasyon at nakikita na miss and opportunities ng ating men's team dito sa AVC Cup sa Bahrain? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.